Hala, delikado to. Just in, breaking news, Risa Bumuelta, 1 billion budget issue, ICC papasok na. ICC papasok na. Sinasabi, nandito na parang papasok na araw yung ICC, no? Yun ang sabi sa... Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Delikado po ang mga Duterte ngayon. Specifically, itong si former President Duterte. Bakit ko ba nasabing delikado si former President Duterte? Kasi itong ICC nakipag-ugnayan na sa Pilipinas, the Philippine government, Interpol, di raw pipigilan kung magsisilbi ng warrant of arrest. Yan ang sabi ng DOJ. Okay? So, talagang magtataka ka, bakit nagkaganito na ang mga ahensya ng gobyerno? Hindi nila pipigilan ng ICC. Okay? Mamaya pag-usapan natin 'yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong ano ba talaga ang plano yung nila? Dito sa tingin ko, yung ICC, hindi na nila pinipigilan. Di ba? Nagbago yung desisyon na ganyan. Dati hindi naman talaga nila gustong payagan na yung ICC is pumunta rito. No? Pero ngayon is pumapayag na sila. Hindi na malabong hindi sila pumayag sa panahon ngayon. Kasi alam nyo, no? Alam ng lahat kung ano naman ang nangyayari. Kumbaga parang ano yan parang magiging ganti sa kabila. Siyempre, nandiyan yung binabati ko sila ng mga, siyempre, mga Duterte, no? Kailangan din nilang bumawi, lalong-lalo na nung lumabas yung video, no? Yung may videong lumabas, no? Parang syempre parang na-imbier na sila ng ganun. Na-imbiorla, ebuarla. Parang ganun ba yung mga salitang yun? Kaya parang inaano nila na ganyan pala, gusto nyo. Parang ayan na. Kaso nga lang syempre, sila yung nasa power, sila yung nasa pwesto, kaya parang mas labang sila ng konti, 'di ba? Pero sa akin lang kasi, no, yung ICC talaga is kung tayo magre-rely dyan na sila pumasok dito, anuhin ng mga Duterte, kung tutuusin, parang napakababaw naman para habulin nila yung mga Duterte. Pero wala tayong magagawa kung sila yung magdidesisyon kasi sila yung mga nakapwesto kung gusto nilang papasukin yan dito, 'di ba? Pero hindi naman talaga hindi na tayo sa kanila konektado 'di ba, sa ICC. Pero sila pinababayaan na lang nila, hinahayaan na lang, parang binibigyan na nila ng rights na pumasok dito. No, parang bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Parang pinapalaagaw na yung mga Duterte. So, syempre, tuwan-tuwa din naman yung mga tao na nangangarap sa posisyon. Lagi ko nalang sinasabi yung nangangarap. Totoo naman yan lahat ng nangyayaring ito ay dahil sa matayog na pangarap. Diba? Kasi kung wala ka namang matayog na pangarap, wala namang problemang ganito Diba? Kasi pag si Tatay Digong, tapos dinadamay nila si VP Sara, kapag wala na silang Duterteng kalaban, ang buong akala nila is mananaig na sila, ganun. Mananalo na sila. Wala na yung mga Duterte, mananalo na tayo, kayang-kaya na natin yan. Sana nga. Sa mga Duterte, yan ang tanong dito sa gobyerno ngayon. Kasi po, nagpalabas ng statement itong si Risa Hontiveros, Senator Risa, na sabi pa nga niya, ito raw mga Duterte ay nanatiling banta raw ito. Banta. Anong ibig mo sabihin dyan, Hontiveros, na ang mga Duterte ay nananatiling banta? Ako, sa opinion ko, baka banta lang sa mga dilawan at sa mga kasamahan mo. Pero sa aming taong bayan, hindi banta ang mga Duterte. Nagugustuhan pa nga namin ang mga Duterte. Ha? So yan, pag-usapan rin natin yan. Itong mga paano niya nasasabing banta yun? Hindi nga, paano mo nasasabi? Paano mo nasabi? Di ba? Parang ang layo naman ang sinasabi mong banta yung mga Duterte.
'Di ba? May ginagawa ba silang mga ganyan na maaaring ikabanta? Sila nga yung alanganin, sila nga yung dehado, sila pa yung banta. Nasabi ni Hontiveros basahin natin yan. Okay, pangatlo na ating pag-usapan ay itong bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control project, question ng ilang mga senador. Okay? So pakinggan natin ito kasi when talking about the flood control project, it really reflects on Presidente Bongbong Marcos. Kung sablay ang flood control project, edi sablay ang presidente natin. Okay? Pag-usapan natin yan. Okay. Pang-last na pag-usapan natin ay itong DBM dito sa 1,054 billion. Sorry. 1.054 billion panukalang budget para sa travel expenses ni PBBM sa 2025. Oh, laki Grabe, no? Laki. Ang kakapal ng mukha nila na isa publiko nila itong kunwari, transparent raw sila, pero hindi ba kayo nahihiya dyan? Ang laki-laki ng budget na yan for travel expenses? Wow! Magbabakasyon na ba ang Travel expenses, no? Ang laki, no? Kung tutuusin, kung ipantutulong mo sa taong bayan yan, napakaganda. No? Ang mas magiging maayos pa. Mas matutuwa pa. Kasi, kung ganyan kalaki kasi madidinig ng mga taong bayan, na madidismaya talaga sila. Siyempre, bilyon. No? Gagamitin mo sa pag-alis-alis mo. No? Ganun-ganun lang ang paggastos ng pera. Samantalang yung taong bayan is nagtitipid sa pang-araw-araw nila. Siyempre, yan, yung mga buwis nila, di ba? Nagbibigay sila ng ganyan, binabawa sa kanila, tapos yung mga matitira sa kanila, yun ang tinitipid nila. Mantakin mo yung taong bayan, nagtitipid para mabuhay sila sa araw-araw at para sa pamilya nila. Tapos ito, mababalitaan nila, bilyon-bilyon na travel expenses, gagamitin lang doon. 'Di ba? O magpalagay natin sige para sa trabaho 'yan. 'Di ba? Para makipag-usap sa iba-ibang bansa. Nandoon na pero parang sobrang laki naman, billion. Grabe, mapapakamot ka na lang 'Di ba? Sobrang laki. No? Tsaka sana hindi nyo na lang sinasabi para hindi masyadong masakit. Mas maganda na lang wala na kaming alam Di ba? Kasi parang ipinapakita rito, sige, gusto ko maging tapat sa inyo. Eto, gagastos ako ng bilyon, aalis ako, maglalarga-larga ako saan-saan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, tapos malalaman pa nilang ganyan. Ako, may madidinig ka bang maganda kaya kapag nadinig nila yung ganyan? Presidente natin, 1.054 billion budget para sa travel expenses. Grabe, may Sana abi, all. wow. Okay, yan ang mga pag-uusapan natin. Pero ang bago natin ito pag-usapan, help me po na i-like muna at saka i-share itong ating live, itong ating video para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong i-like at saka i-share Facebook at YouTube. Like and share, 1, 2, 3, go! Thank you very much. Yo! So, guys, paki-subscribe, saka paki-follow sa Facebook at YouTube para you are updated always sa ating mga balita at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, i-Facebook at YouTube. Follow, subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow, subscribe na ba? Go! Okay, so simulan na natin Ayan, si Sir itong John. una nating balita na si Hontiveros naman, ang mga pinklawan-dilawan naman at itong mga dilawista na naman, confident sila ngayon. Confident sila dahil alam nila ang Duterte at ang mga Marcos mayroong hidwaan. Hindi tinitake advantage ni Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, nananatiling banta ang mga Duterte. Iisahin ko kasi meron itong mga inilabas na balita sa News 5 na kailangan nating babasahin. Okay? Ayan. Ito yung sabi ni Hontiveros Gusto ko lang itong basahin dahil nababasa ko ang galaw ni Hontiveros. Ito. Itong nasa i-off ko muna yung chat natin kasi para makakonsentrate yung Ayan. Sabi dito ng balita ng News 5, nananatiling banta ang pagbabalik sa kapangyarihan ng pamilyang Duterte. Bakit banta? Sabi dito, nananatiling banta ang pagbabalik sa mga kapangyarihan ng pamilyang Duterte hanggat nasa pwesto si Vice President Inday Sara Duterte, ayon ni Riza Hontiveros. Dahil po Vice President pa si VP Sara, banta pa rin para sa kanila. Hindi to banta para sa taong bayan, Hontiveros, banta po sa inyo dahil alam nyo, talo pa rin kayo. Talaga naman banta sa kanila yan dati pa Talagang bantang-banta talaga.
At ngayon, nalalaman nila na si BP Sara is malakas ang pagkapanalo sa pagiging presidente sa 2028. Talagang banta sa kanila yan. Yan ang gusto talaga nilang mawala. 'Di ba? Kasi gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. 'Di ba? Yellow. Gusto nilang makabalik sa kapangyarihan uli. 'Di ba? Paano sila makakabalik sa kapangyarihan kung merong mga tinik sa dadaanan nila? 'Di ba? Hindi dapat ganun. Ngayon, yung mga Marcos, syempre, hindi na magiging banta sa kanila yan. Di ba? Hindi na magiging banta. Kaya nga, lumalapit na sila dun eh. Oh. Parang ano na sila, nag-join force na. Ang iniisip kasi nila, ang lakas-lakas nitong si Sara Duterte sa mga tao. Di ba? Paano pag tumakbo to? Tapos may endorso yung administrasyon sa pagiging presidente sa 2028. Manalo kaya kay Sara Duterte? Ay, kailangan mawala yan. Kasi banta sa atin yan. Parang ganun yun, di ba? Pero yung sinasabi nyong nagiging banta saan? Sa bayan natin? May gagawin ba silang masama? Di wow. Di ba? Parang wala naman akong nakikitang malaking banta yung mga Duterte. Ma'am, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Grabe ka. Alam naman po naming lahat na abot hanggang langit, hanggang sukdulan ang iyong galit sa mga Duterte. At syempre, sinasamantala nyo na po ngayon dahil alam nyo na merong hidwaan ang magkabilang panig, ang administrasyon at ang mga Duterte. Syempre, kanino ka papabor? Syempre sa administrasyon. Dahil ang administrasyon ay merong hidwaan sa mga Duterte. Nakakita po kayo ng kakampi. Pero kung yan ay buo pa bilang unity team at magkakampi ang administrasyon at ang mga Duterte, malamang hindi ka po ganyan. Malamang sila yung binabakbakan mo. Nakita nyo na hiwalay na yung landas nila. 'Di ba? Kaya ngayon nakakita kayo ng butas at shoulder to lean on at makakatulong para banatan ng mga Duterte. Ganun yun. Huling-huli po kayo. 'Di ba? Tsaka yung sinasabi niyong banta, wala po kaming makita na banta. Kaming mga taong bayan, hindi po namin naramdaman na malaking banta sila. Sa inyo po siguro yun, nagiging banta sila. Pero sa aming taong bayan, hindi po. Kasi kahit ilang beses nyo po isipin o sabihin sa lahat na malaking banta ang mga Duterte, isa lang po ang magiging tanong sa inyo. Saan sila nagiging banta? Sa inyo? O sa amin? Di kaya parang sa inyo? Parang ganun mangyayari po. 'Di ba? Hindi po banta ang mga Duterte sa taong bayan. Sa inyo po sila nagiging banta. 'Di ba? Ha? Bakit banta? Wag mong idamay ang taong bayan na sabi mo banta ang pagbabalik ang hindi, gusto nga naming maibalik ang mga Duterte. Bakit nagiging banta ang mga Duterte? Banta siguro sa inyo kasi kung meron ang mga Duterte, lagi kayong talo, sa iniduro na naman kayo pupulutin. Oo. Kapag meron ang mga Duterte, iba kasi ang prinsipyo nyo sa mga Duterte, very opposite. Oh. Kung usapin sa war on drugs, ayaw nyo dyan, di ba? Gusto nyo bloodless, di ba? Pero ang mga Duterte, taong bayan ang iniisip. Kaya gusto nilang gawin yan ulit kasi lumala na naman ang itong mga criminality na ito dahil nagdodominant na naman itong mga nalulung. Oh. Tapos sasabihin nyo, banta? Banta? Ang daming ang magagandang nagawa itong mga Duterte at tapos sasabihin mong banta? Banta siguro sa inyong karir bilang politisyan. Banta sa inyo. Ang tagal-tagal nang naupo ni Tatay Digong, 6 na taon siyang naglingkod. Wala tayong naramdamang banta eh. Si VP Sara, Vice President, wala kaming nararamdamang banta. Bakit kayo may nararamdamang banta? 'Di ba? Parang nakakakita kayo ng multo na kayo lang ang nakakakita. Di ba? Parang nakakita kayo. Nakikita ko siya. Nakikita nyo ba? Hindi namin makita. Ba't ako nakikita ko? Di ba? Ganyan po. Kaya nagiging banta sa inyo dahil alam nyong hindi po kayo mananalo sa kanila. Kahit anong gawin ninyo. Ayaw nyo silang bumalik sa posisyon. Di ba? Kasi delikado kayo. Ang ibig ko sabihin delikado kayo, hindi na naman po kayo makakaporma. Oh, di ba? Diyos ko naman. Gets na namin po yan. Huwag na tayong maglokohan. 'Di ba? Kahit isiksik nyo sa utak ng taong bayan na banta ang mga Duterte, banta, 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 banta.
ko naman. Saan sila naging banta? Diyos ko. May hinitler na ba sila dito? 'Di ba? Pinarusahan ba nila lahat ng taong bayan? Pinahirapan ba nila? Grabe ka naman. Pero kung sasabihin yung banta ito sa taong bayan, no. Hindi banta. Yes. Gusto namin. Ha? Yan ang itanim sa isip mo, Hontiveros. Oh, sinabi ito ng senadora sa kanyang talumpati sa 9th National Congress ng Akbayan kung saan nagsama-sama ang mga kilalang politiko ng oposisyon. O, kayong mga Akbayan at Liberal Party, magsama na kayo. Magsanib puwersa na kayo. O, para lang labanan ang mga Duterte. At the end of the day, usapin ito ng mga nananalo. Hindi ito usapin sa mga talunan. Talunan kasi ito itong mga taong to eh. Si Hontiveros lang ang nananalo. Talunan kayo. Kaya huwag kayong sumali sa away ng mga Marcos at ang mga Duterte dahil talunan kayo. Oh, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Ang daming Sasama yung mga yan, syempre. Yan yung pagkakataon. Yan yung butas, Sir Donmar. 'Di ba? Nakahanap sila ng kakampi, ng malakas na kakampi. Syempre, hindi ko kakamping nasa posisyon. Yun ang hinahanap nila. Nakita nila ngayon. I find someone. Mayroong kalat si Duterte. Yan ang sabi ni Hontiveros ha. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Hirap tayong linisin. Kung hindi nagka-pandemic, ano na kayang nagawa ni Duterte? Sobrang dami na siguro. Ha? Kung sino, ano kaya ang mangyayari kung hindi si Duterte ang presidente nung pandemic tayo? Totoo yan, 'di ba? Para sa akin, no, kahit nagka-pandemic, ang laki pa rin ng nagawa ni FPRRD. 'Di ba? Malaki yung nagawa niya sa mga Pilipino. Ang laki ng naitulong niya, naiahon niya tayo, naitawid niya tayo. Etong mga to, puwera si VP Sara, puwera yan. Labas sa usapan yan. Pero itong mga to, itong mga yellow, yan si Lahonti, nasaan po kayo nung panahon ng pandemic? 'Di ba? Yung presensya nyo ba is nakita? Gumawa ba kayo ng paraan para matulungan yung mga Pilipino? Gumawa ba kayo ng paraan para makaahon ng Pilipino? Sino ang gumagawa ng paraan nun? Si FPRRD at saka yung mga gabinete niya. Diba? Sila yung gumagawa ng paraan. Kayo, nasaan po kayo nun? Baka nasa bahay lang po kayo nun at bawal lumabas. Diba? Ba't ganyan kayo magsalita? Kung sino pa yung mga taong wala namang naitutulong sa taong bayan, siya yung kuda ng kuda. Siya yung maraming alam. Siya yung parang victim. Siya yung parang napakagaling. Diba? Yung tipong wala ka namang alam eh. Diba? Wala ka namang ginawa. Oh, kung okay lang sana kung may ginawa ka eh. Diba? Kaso wala eh. Hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Ano ba ang ginagawa nyo? Araw-araw, banata ng mga Duterte. Araw-araw, kasuhan, hanapan ng kaso ang mga Duterte. Yun lang po yung nakikita namin eh. Pero yung problema ng bansa natin, yung problema ng bayan natin, pinag-uusapan nyo ba? Hindi, di ba? Sko naman. Grabe manlilin lang ng taong bayan si Hontiveros. Sabi pa niya, ang kadiliman noong panahon niya ay talagang nga namang nanuot sa ating lipunan parang Anong kadiliman doon? mansa na mahirap tanggalin, sabi pa ni Hontiveros. Now, ngayon Hontiveros, babarahin kita ha. Pasensya na Hontiveros ha. Sabi mo, ang daming kalat ang mga Duterte. Sabi mo, ang kadiliman noong panahon niya. Kadiliman talaga ang ginamit mong word para dito. Ma'am, tatanungin kita. Ito ma'am, pasensya na po. Alam ko pong nasa posisyon po kayo. No? Pero magtatanong lang po kasi parang hindi na po maganda yung sinasabi nyo. Hindi na po maganda yung nagiging opinion nyo o nasasapantahan ng inyong isip. No? Tanungin ko po kayo. Ma'am, kayo po ba? Ano po ba ang nagawa nyo sa taong bayan? Na maitatatak ng taong bayan sa isip nila. Meron na po ba? Sabihin nyo po sana. 'Di ba? Kung meron. Ngayon, kung meron, may karapatan po kayong magsalita ng ganyan. Yung sinasabi nyong madilim. Nasaan po yung madilim doon? Nung panahon na si FPRRD is gumagawa ng paraan at solusyon nung panahon ng pandemic, nasaan po kayo? Po ba ang pinakamalaking nagawa niyo sa taong bayan? Meron ba? Meron ba kaming masasabi o maipupuri sa inyo? Sa araw-araw naman po kasi nakikita namin pahiring lang po kayo ng pahiring laban sa mga Duterte. Oo, totoo po yan. Kahit dati pa,
Ganyan po, ganyan lang po yung ginagawa nyo, paulit-ulit. Wala na pong iba. Kailan nyo po ba pinag-usapan yung problema ng taong bayan? Hindi nyo po pinag-uusapan, no? Hindi nyo nga ho nirereklamo na tumataas yung bilihin ngayon, eh. Kung ano nangyayari. Oh, sasabihin nyo, may tinutulungan kayo, yung mga naging biktima ni Pastor Kibuloy. Yung tinutulungan nyo po is iilang tao lang po. Hindi po sa taong bayan makakatulong yan. Kahit mapakulong nyo si pastor, nakatulong po ba kayo sa taong bayan? Di ba wala pa rin? Mahirap pa rin ang Pilipinas, ganun pa rin. Gipit pa rin ang taong bayan. Sa mga Duterte ha. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, Ontiveros, kung kadiliman ang sabi mo at nagkakalat ang mga Duterte, bakit nananatiling malaki ang kanyang trust rating? Yan ang tanong ko sa iyo, Ontiveros. Oo. Ha? Sa kanya Baka, siguro sa inyo kadiliman. Ang kalat ng ginawa ni Duterte yung nahihirapan kayong manalo. Yun ang kalat. Ha? Klaruhin natin at sabi mo kadiliman kasi dilaw kayo. Pero nung si Duterte ay pumasok, naging dilim yung dilaw nyo. Yun siguro ang ibig mong sabihin. Ang Talagang kadiliman kasi isa-isa silang nalagas nun eh. Ibig ko sabihin nalagas, may nakulong, iba hindi nakakaporma, di ba? Walang makaporma sila sa kanila nung panahon na yun, kaya dilim talaga sa kanila yun. Buti pa sila, no? Madilim. Buti pa sila nararamdaman nilang ganun. dilawan na dating maliwanag, nung dumating si Duterte, nagiging madilim. Yun ang tunay na explanation. Madilim kapag mandyan si Duterte sa inyo. Kasi po, ang mga Duterte, kakampi niyan, mga taong bayan. Kayo, sino magkakampi nyo? Ang kakapal ng mukha mo, Ontiveros, na magsabi ng Kasi ang ganyan. inaasahan nito na nanalo siya eh. 'Di ba? Ibig sabihin mahal siya ng taong bayan. Pero kung itong taong to masasampulan pag natalo sa susunod na eleksyon to. Madadala yan. Lakas nito no na nanalo, no nakalusot sa lahat ng mga dilawan, tumakbo siya lang nakalusot. Lakas ng powers niya, no? Sasabihin mong maraming kalat? Sasabihin mong dumilim ang bansang Pilipinas dahil kay Duterte? Are you sure sa pinagsasabi mo? Ha? Ang daming nagawa ng mamang yan, sabi-sabihin mong dumilim? Minamahal yan ng taong bayan tapos dumilim? Baka ipakain ko sa inyo ang listahan ng mga nagawa ni Duterte. Ontiveros. Ha? Isa na yun yung Manila Bay. Yun ang proyekto na under the Duterte administration na hindi nyo matanggap-tanggap dahil sampal sa mga kakapal ng mga mukha nyo yung ginawa niya sa Manila Bay. Harap-harapan yun. How many years na naging madumi ang Manila Bay na yan at walang ibang linis dyan kundi ang taga Mindanao pa. Nakakahiya kayo. Ang kakapal ng mukha ninyong sabihin. Sila, ilang taon na silang nakaupo, hindi nila pinapansin yun. Di ba kayo nahiya dyan? Sabi daw, ito ata ang tatakbo sa mga dilawan eh, presidente. Sobrang kapal talaga ng mukha ninyong sasabihin yung kalat. Anong kalat? Si Duterte pa ang nagkalat ngayon? Nililinis nga niya yung Manila Bay tapos si Duterte pa ang nagkakalat? Nililinis nga ni Duterte yung mga jadik na yan na mga Ewan ko nalulok dito kay Honti, parang wala na sa hulog. sa drogas na yan tapos si Duterte pa ang nagkakalat? Saang banda? Sinabi mong nagkalat. Baka nagkalat ang problema nyo sa mga dilawista, dilawan. Kasi ayaw nyo nang manalo, di ba? Nagkalat ang problema nyo. Tapos, dumilim pa ang dilaw nyo kasi hindi na kayo manalo-nalo sa mga Duterte. Yun ang magre-real talk tayo dyan, Ontiveros. Okay, so much with that. Ito pa ang sabi ni Ontiveros. Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Yan ang sabi niya sa kanilang pagpupulong sa Parang Akbayan gusto niya mawalan ng kapangyarihan, no? Liberal Party. Hindi talaga madali. Tama ka sa sinabi mo dyan, Ontiveros, dahil ang mga Duterte po, ang mga kakampi niyan ay ang taong bayan. Hindi politicians ang kakampi ng mga Duterte, ha? While si VP Sara Duterte is in power, the threat of the full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ontiveros, ha? Sasabihin ko ngayon sa inyo, magre-real talk tayo, ha, as early as now. Wag na lang kayong makipaglaban sa mga Duterte. Talo na naman kayo. No. Kaya yung mga taong bayan, naiinis sa kanila sa ginagawa nila. Sasabi ko sa iyo, Ontiveros, magre-real talk tayo. Hindi na kayo mananalo. Promise. Iposta ko pa sa inyo yung aso namin.
Ibibigay ko sa inyo yung aso ko. Oh. Sa akin na lang, Sir Don. Hindi na talaga kayo mananalo kapag kalabanin nyo ang mga Duterte. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na ating natunghayan ay nagbula kay Sir Don Mark TV. Ayan ha, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.